Hello guys! Welcome back to my vlog. And yes, ang pag-uusapan natin ngayon na isa din sa mga request nyo kasi ang daming nagtatanong recently nito. Kung nag-o-ovulate ka ba kahit barado yung fallopian tube natin? Nagchat sa inyo na bakit daw natatimingan naman nila ang ovulation nila, maganda yung result ng OPK nila, and natatimingan din nila yung peak talaga ng ovulation nila na 24 hours, and then si Mr. okay naman lahat-lahat, ganyan. And ayun nga, baka nga din, madami pa rin factors. Pwedeng failed implantation or hindi talaga kayang ma-implant yung nabuong baby dyan sa mattress natin, or black fallopian tube. Kasi yes, ang daming nagtatanong kung nag-ovulate pa rin ba kung barado yung mga fallopian tube natin. Yes, okay, halimbawa nag-ovulate ka, okay, merong na-release na itlog natin. Kapag may na-release na itlog natin, tataas yung LH level natin. Kaya, of course, nagpapositive tayo sa mga OPK natin. And, kapag black naman yung fallopian tube natin, okay, may na-release na egg dyan, and then, okay, nakapag doon naman kayo, and natimingan nyo talaga yung peak ng ovulation nyo, so, wala talaga silang chance na mag-meet. Okay? Naintindihan nyo? Walang chance mag-meet yung egg natin, and then yung similya ng husband natin, kasi nga black yung fallopian tube natin. So, yun lang. Yes, nag-o-ovulate tayo kahit barado yung mga fallopian tube natin. And then, hindi rin basta-basta nakikita sa mga ultrasound o kaya transvaginal natin kung meron tayong barado sa fallopian tube natin. Nakikita lang yung mga parang, nakikita nyo yung mga result nyo na minimal fluid in the cul-de-sac, ganon. So, parang meron konting fluid na namuo doon sa parang wings ng ano natin, doon sa malapit sa mattress natin, pagitan ng mattress tsaka fallopian tube natin. So, yun, pwede rin yun na nakablock na kaya hindi makapag-meet yung na-release na egg at yung similya ng husband natin. And then, tandaan talaga natin na 24 hours nga lang yan. So, kung hindi sila nakapag-meet, ma-absorb na naman yung eggs na na-release sa katawan natin. So, yun. And, makikita talaga na patent o kaya barado yung fallopian tube natin through HSG. Yung hysterosalpingogram. So, yung test na to guys, meron din akong detailed na video ng vlog na kung paano gagawin ang HSG. You can check it in my videos. And kung paano gagawin yan. Kasi yan talaga yung nakaka-confirm kung meron kang bara sa fallopian tube mo. And pwede ding i-roll out through ng dye rin. Okay, meron palang nag-chat sa inyo guys, isa sa inyo na sabi niya, hindi ko alam kung in denial siya or baka wala talaga siyang knowledge kung paano. So, ayun, nagpa-HSG daw siya. Medyo may kamahal ng HSG eh. Hindi ko alam kung magkano dyan sa Pinas. So, ayun, basta medyo may kamahalan. And, sabi niya, nagpa-HSG daw. And then, sabi niya, ma'am, nakikita ko dun sa monitor, hindi naman niya tinuloy yung pinapasok niya na, yung pinapasok dun guys is dye. Yung parang puti na makikita nyo doon sa monitor kung magpa-HSG kayo. So, pupunta yon doon sa mattress natin, doon sa fallopian tube natin. And then, kung nakita nyo doon sa monitor na lahat ng fallopian tube natin is puti, so patent yon. And then, kapag yung isa, hindi, sa gitna lang, ganyan, and then yung isa naman, okay, ganon. So, doon tayo, kasi sabi niya, hindi naman niya tinuloy yung, nilalagay niya doon. Bakit sabi niya na barado daw yung fallopian tube ko? Eh, hindi naman niya tinuloy, sabi niya. So, alam ko na ang result nung sinabi niya yon. Kasi ganun talaga yun guys. Kung hindi yung tumuloy, yung dye, yung puti doon na nilagay. So, meaning black nga. Kaya hindi nakatuloy eh, 'di ba? Kasi black nga 'yun eh. So, 'yun. So, sabi ko, sis,
yes, confirm talaga na may bara nga ang fallopian tube mo. Kaya nga hindi tumuloy yung sinasabi mo doon sa monitor kasi may bara, kaya hindi makatuloy. So, meaning, kung tuloy-tuloy yan, patent. Kasi tuloy-tuloy nga yung dye, yung fluid na ilalagay nila dyan. Kapag hindi tumuloy, doon sa nag-stop, doon yung merong bara. Okay? So, yun, isa din yun sa factors talaga. Ako, nakahanda na rin ako na mag-HSG sana noon eh. Kasi for 8 months of trying, talagang natatimingan din namin. Although, meron nga din akong problem sa discharge ko kasi sa endometriosis ko. Isa din yun, pero naggagamot ako during my menstruation. And sure na ako nalinis ako during my ovulation. Kaya, wala sanang rason. Kaya, bakit wala pa? Ganyan. And, naka-ready na ako na magpa-HSG sana. So, buti na lang, na buntis na ako agad. So, hindi ko na nagawa yun. So, yun, panoorin nyo na lang guys kung paano gagawin yung HSG sa, may mga video na ako kung paano gawin yan. So, i-search nyo lang dito sa channel po natin para malaman nyo kung paano i-prepare yung preparation, and then during procedure, and then ano yung mga dapat gawin din after ng procedure na HSG. Kasi yun talaga yung magko-confirm kung barado yung fallopian tube natin. So, ayun nga, kung barado, wala talagang chance na makapag-meet yung egg and then sa similya. And then, meron din, mataas din ang risk nito na magka-ectopic pregnancy tayo. Okay? So, yun. Ito talaga yung number 1 na reason ng ectopic pregnancy. Yung black fallopian tube. Kasi, ganito yung nangyari guys. Kasi sabi ko, di ba, hindi sila makakapag-meet ng paano mabubuntis nga. Kasi ang ectopic is consider pregnancy yon. So, merong sinasabi na partial blockage and complete blockage ng fallopian tube natin. So, baka partial blockage lang yan. So, meron silang chance na nakapag-meet yung egg and then similya. And then, yes, nabuo nga yun. And then, noong nabuo na, hindi na siya nakapag-travel na pupunta doon sa mattress natin. So, kaya nagkakaroon tayo ng ectopic pregnancy. Okay, so ano naman ang solusyon para maiwasan natin yung mga black fallopian tube na yan at maiwasan natin ang ectopic pregnancy? Okay, castor oil, and fertility massage. Proven na po ito talaga guys, kahit yung mga myoma, mga cyst, at yung mga hindi basta-bastang cyst, kahit merong hemorrhagic cyst yung tawag dyan, yung merong namuong blood sa loob ng cyst, ganyan-ganyan. Ang dami na talagang nakikinabang dito sa castor oil, hot pack, and fertility massage natin. Na, ayun nga, magbasa kayo ng mga testimonies ng mga nabuntis na at yung mga improvements dito sa Facebook page natin, sa business page natin, Ready to Preggy Tips para Mabuntis. Pag hindi pa kayo nakaka-follow sa business page po natin, and then my Facebook page and my other personal YouTube channel, and dito sa main channel natin, you can follow and subscribe guys. And then, ayun, ang daming mga testimonies na proven talaga to. And yung ano nga pangalan nun, 3 years siya na merong hemorrhagic cyst. Kapag hemorrhagic is may dugo doon sa loob ng cyst. And then, the PCOS, madami siyang mga maliliit na cyst doon sa ovaries. And then, yung hydrosalpinx. Kung napanood nyo yun or kung nabasa nyo yung testimonies niya na na-screenshot ko din doon sa Facebook page natin, sa business page natin. Diba, nag-castor oil siya mga 3 months ata, mga 3 or 4 months siya nagka-castor oil. Lumiit yung hemorrhagic cyst na, nawala yung hydrosalpinx niya, and then, nag-mature na yung mga eggs niya. Kasi sa PCOS kasi guys, madaming mga maliliit na cyst doon sa ovaries natin. Kaya yun yung mga naka-block sa pag-matured ng egg natin. Kaya hindi nagma-matured yung mga eggs natin. Ang nangyayari sa atin, bleeding without ovulation. So, nagbi-bleed lang yung makapal na lining ng mattress natin. And hindi tayo nagkakaroon ng matured egg.
So, wala tayong ovulation. So, yun yung tawag nila, madaming mga regular na menstruation na period na hindi nag-ovulate. Kaya, better talaga na ma-track yung ovulation nyo. Gamit ang OPK para malaman nyo kung nag-ovulate kayo. Kasi madaming ang regular ang mens pero hindi nag-ovulate. Kasi hindi nagmamature yung egg nila. Yung bleeding na nangyayari is yung lining lang ng mattress natin na nagsished. Kasi yun lang naman talaga yung mens natin. Yung lining ng mattress natin na magsished yan. Kakapal, and then magsished, and then ninipis na naman, and then kakapal, magsished na naman. So, bleeding without ovulation. So, yun lang guys for today. So, yun, nag-ovulate pa rin kayo kung positive kayo sa OPK, pero baka nga, barado yung fallopian tube natin. Okay? So, yun, and nasagutan yung mga katanungan nyo. And then, sa risk factor din, ano yung pwedeng mangyari kung barado ang fallopian tube natin. And then, kung paano yung gagawin natin, solusyonan natin. Okay? Thank you so much, Baby Dasun. And then, yun nga, you can like my other social medias, my business page, Facebook page, and itong personal channel natin, and itong main channel po natin dito sa YouTube. Bye-bye, Baby Dasun. God bless.